Good morning mga kaagta at isang mapagpalang araw sa inyong muli. Andito na naman tayo upang meron tayong gawin sa aking motor. So ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng brake pad sa front brake ng ating Suzuki Forgeman. So tara, samahan niyo ako. Yan, ipapakita ko sa inyo mga kagta ang ating gagawin ngayong araw na ito. So ito yung ating papalitan. Yung brake pad na nandyan sa loob niyan mga kagta. Yung tinutulak niyan, yung nakalabas na yan ang tinuturo ko. At eto mga kagta, medyo malalim na rin talaga yan, preno na yan. Ayan mga kagta, kung makikita nyo, talagang malalim na siya. So, ang una nating gagawin is tatanggalin natin yung tornilyo. Eto mga kagta, yan ang una nating tatanggalin. At ang ating gagamiting tools ay back rings na 17mm at 14mm na socket. Kabilaan yan mga kagta, isang pangontra at isang pangpihit para matanggal natin ang tornilyo. Ayan mga kagta, natanggal na natin yung ating gulong. Okay pa naman yung kanyang plate, hindi pa natin kailangan palitan. So ang papalitan lang talaga natin dito ay ang brake pad. Ito yung tinutukoy ko mga kagta na brake pad na ating papalitan. At medyo manipis na talaga, at parang wala na siyang preno talaga. Manipis na siya kung mapapansin niyo mga kagta. At sa pagtanggal ng ating brake pad, ang kailangan natin ay Y-tool, or kung meron kayong T na tool, pwede rin natin gamitin. 8mm po yung aking ginamit dyan na Y-tool, pantanggal doon sa tornilyo na nakatusok doon sa ating brake pad. Luwagan natin yan, then bunutin natin para matanggal natin at mapalitan yung ating lumang brake pad. Ayan, natanggal na natin yung brake pad na luma mga kagta. Talagang manipis na siya at wala na talagang wala na siyang pad. Ayan, bakal na, kung makapansin nyo, bakal na siya. sobrang nipis na, kaya kailangan na talagang palitan. So mga kagta, para sa inyo
Huwag nyo na pong gagayahin itong ganito kanipis mga kaagta, kasi nakakasira po yun ng ating plate. At ito yung ating ipapalit na brake pad. First time ko palang gagamitin to mga kaagta, itong ganitong brand. So testing natin kung tatagal. Bago natin ikabit mga kaagta yung bagong brake pad, kailangan natin ilubog yung nakikita natin yan, yung bilog na yan, kailangan natin ilubog yan. At para lumubog yung bilog na tinuturo ko kanina mga kaagta, ang ginamit ko po dyan ay screw lamang, isang flat screw, para maitulak siya pabalik doon sa loob. So pag hindi kasi natin yan tinulak pa loob mga kaagta, hindi natin may kakabit yung ating bagong brake pad dahil sa makapal yun at hindi kakasya yung ating plate. Maaring hindi siya kumasya dahil bago yung ating brake pad. So kailangan talaga natin siyang ilubog para bumalik siya sa loob at magkaroon ng space yung ating plate sa ating pagkabit. At yan mga kaagta, tapos na tayo sa ating ginawa ngayong araw na ito. Sana ay meron kayong natutunan sa aking munting video. At hanggang sa muli mga kaagta, ride safe everyone.